Handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Magsabi po ng malakas na Amen! Ngayon ay inaayaan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo at tayo ay makiawit, makikagalak at sumayaw habang kinakanta natin to. Ating plakpak na ating mga kamay. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahabong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay! Sabay-sabay nagagalak sa intak na papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang, kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo,
lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Umaawi, puri, nagdiriwa ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, malapit, malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, muli po natin sabihin, pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang.
Yawi ang ating Diyos. Hallelujah! Amen! Si Yahweh ang ating Diyos. Kahit kailan, di siya nagbabago. Siya ay tapat sa ating mga buhay. Hallelujah! Purihin, dakilain ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. O pupurihin ka naming Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadalaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming hawig, dinggin ang aming tinig, isisigaw
aming Diyos, Ikaw lamang, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit magsamba, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. O Panginoon, ibuti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasamba. Ikaw lamang, Panginoon. Aawitan kita, pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O aawitan kita, aawitan kita, pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa limang buhay. Nararapat kang papurihan, itaas, aawitan sa lahat ng oras. Panginoon, kay buti mo sa amin. O aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan ka sa lahat ng oras. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
sambahin ka, Panginoon. Kay buti-buti mo sa amin, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay ngang ikaw ang dakila sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa iyong katapatan niyo sa aming mga buhay. Ikaw ang aming pinupurit, sinasamba sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, aming dinudulog ang gawain ito, Panginoon. Dalangin namin na kayo lamang ang aming maitaas at mapurihan. Dalangin namin ang salita mo ang aming mapakinggan at ang aming maipamuhay sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Ama. Ito pong samot dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Ayan, winawelcome ko po ang bawat isa na nandirito at pati na rin sa mga nanonood po online na patuloy na sumasabay-bay po. Pwede po bang tignan natin ang mga nanay po at sabihin, Happy Mother's Day! Ayan, Happy Mother's Day! Ngayon, iyahan ko po ang bawat isa naman na tumayo tayo at magkamayan po tayo habang kinakanta ang Tayo ay Isang Katawan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang ngalan upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Mahalan, magpatawaran, tulad ng pag-ibig ng Diyos ay pinagmulan. Iabot mo, Ama. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya ay alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, Saan ka man? di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya ay alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Muli po natin iabot. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya ay alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pwede na po tayong makaupo. Iyahan ko po ang mga kids sa pumunta na po sa harap. Praise the Lord together, singing Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Maaari po nating iunat ang ating mga kamay para sa mga kabataan. Okay, let's pray po. Lord, thank you po sa araw na ito. At naririnig po namin uli ang iyong mga salita. I-bless niyo po ang mga batang ito para sa kanilang pang-araw-araw na kalakasan. At ilayo niyo po sila, Lord, sa anumang sakit. I-bless niyo po mga magulang nila, ang kanilang mga
trabaho para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. I-bless nyo rin po ang kanilang Sunday school teacher na walang sawang nagtuturo sa kanila ng inyong mga salita. Muli, Lord, sa inyo lang po namin binabalik. Mataas pa po salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord together, singing. Praise the Lord together, singing. Praise the Lord together. Good morning. Merong tatlong hindi nakapag-almusal. Good morning. Yan, welcome po sa atin pong sambahan. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? No, we can be anywhere, no? Lalo na ngayon ay summer, walang pasok. Masarap maggala, masarap magbakasyon. Pero ngayong sabi mo nga sa katabi mo, masaya ako nandito ka. Yan, masaya po kami na nandito tayo. Amen. So ngayon po, we are celebrating Mother's Day. So sa lahat po ng nanay nandito, Happy Mother's Day po sa lahat. Amen. Palakpakan natin ng ating mga nanay. Amen. Pero para sa ating church, we will celebrate our Mother's Day on the 4th Sunday. Na po na sa 4th Sunday dahil we want yung iba kasi natin nasa bakasyon. Diba nauna sila ng bakasyon? Deserve naman. Sabihin nyo nga, deserve. No, deserve naman nila ng bakasyon. So we will celebrate our Mother's Day celebration. Huwag kayong mga mawawala mga nanay because we have very special for you. No? Meron kaming hinanda para sa inyo. No? Ma-excite lang kayo. Huwag kayong mag-expect. Sinabi ko lang ma-excite, okay? Huwag mag-expect. Excite lang. So now we are in the second Sunday ng May. Ang bilis na po, no? Napakabilis ng panahon. Yung mga estudyante natin kinakabahan na. Bakit? Matatapos na yung bakasyon nila. Pero God is good, amen. We are in our second installment ng atin pong tema, Together, amen. Ito po ang tema natin ngayong buwan ng Mayo, sama-sama. No? Last week, we talk about collaboration, no? Magkakasama, ambag-ambag, kumbaga. Pero ngayon pong Sunday, ang pag-uusapan po natin is together, we operate. Ibig sabihin, sama-sama ng, una, sama-sama last week, pero ngayon, saan tayo magsasama-sama? Sa paggawa, kasi yun ang ibig sabihin ng operate. Pero po, bago po lahat ng yun, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanalangin, nung ako po ay nasa Myanmar. Praise the Lord, amen. Kauwi ko lang po kahapon, galing po ako Myanmar, for the Bible translation. Gusto ko i-share sa inyo yung mga hindi namin picture na hindi namin sinishare sa social media. Ang sinishare ko na social media yung mukha akong turista kasi hinahanap minsan yun na immigration kung saan ka punta. Pero ito po yung ginawa po namin sa Myanmar. We dedicate 2 language group na nagkaroon po ng Bible. Yung isa po, whole Bible, ang kapal, ganito kakapal ang kanilang Biblia. Yung isa naman po ay New Testament. Ayan po, kung mapansin nyo, ako po yung naka-red. Sila po yung nagbigay, yung grupong ito. Sila po ay ang mga Tangkul Naga language group. Sila po yung nagbigay ng red vest sa amin, which signifies to be one of them. So, eto naman po ang aming team. Ito pong katabi kong Amerikano sa right side. Yan po ang aming president. Yan po ang presidente ng aming pong organization. At ito pong isa pong Amerikano ay ang dati kong supervisor. Na siya po. Yung dalawa naman po ay taga doon sa Myanmar. Sila po ang nag-aasikaso ng mga translation groups, events, trainings. Sila po yon. So we celebrate with them para makita ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Kasi marami na namang mga kapatid natin mula sa Panginoon makakilala sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, malapit ang dumating ang Panginoon. Lahat na nakakarinig. Amen.
And this coming year, no po, na bago matapos ang taon, we are celebrating more no po, no, para po sa completion ng Bible. So ito po ang aking ginagawa outside the church. Kaya maraming salamat po sa inyong panalangin. No, at mamaya ulit po, alis ulit ako, mga alas 4 po siguro. Pupunta po akong Thailand mamaya. No po, I spend a week po doon para sa ibang language group. Balik ko next Saturday. No. Sabi ko nga kaya sa ating treasurer, paki-reimburse yung pamasahe ka dito kasi gano ko eh. Nag-speak lang ako, tapos uwi na ako eh. Uwi, mali, aalis. So praise the Lord, maraming pong salamat po sa inyong panalangin, sa mga nagchat-chat at sa mga nangangamusta po. So, ngayon po, sabihin mo nga sa tabi mo, handa ka na ba? Ayan. Kasi ang message na to ay para sa iyo. Amen po ba? Alam nyo ba, ang message ng Lord ay personal. Amen. Kapag narinig mo, hindi mo pwedeng sabihin, oh, sa'yo yan, sa'yo yan. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa'yo yan. Kung hindi para sa'yo. Ano man ang topic, ano man ang tema ng salita ng Panginoon sa buwan ng kahit anong buwan, personal po ang Panginoon. Amen. He is a personal God. So ngayon po, we will talk about together we operate. Pero before that, shall we pray? Heavenly Father, we thank you this morning. Maraming salamat, Panginoon, for sustaining us for the whole week, O God. Tunay, Panginoon, na kayong Diyos na nag-iingat, nagpapala po sa amin. Thank you, Lord, for sustaining our jobs, business, our health, Panginoon. Marami pong salamat. Ganon din, Lord, sa pag-iingat sa araw-araw na sa lahat ng bumabiyahe, Panginoon, ikaw po ang nagko-cover po sa amin. Kaya, Lord, sa umagang ito, palakasin mo kami ng iyong mga salita. Encourage mo kami, Panginoon, at nawa ito ay maging daluyan ng pagpapala sa aming spiritual na buhay, na maging growth, paglago po sa aming spiritual life, Lord. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapansin nyo, wala po si Pastor Edmond. No po, no? Last week andito sila, pero ako pa rin na nag-preach. Si Pastor Edmond po ay nasa sabbatical leave. No po, no? 1 month po siyang wala. Siya po ay nasa Romblon ng kanyang family. Sabi ko nga, papalitan ko ng pink tong ano eh. Wala. Para pagbalik niya, hindi niya nakilala. Baguhin ko. Lagi ko si Kuya Lim dito sa harapan para nakikita nyo na ano. So, 1 buwan po silang wala. Pahinga po ito ni Pastor. It's been overdue na pahinga kasi na rin po siya, nag-step down na rin siya as superintendent ng ating pong division. Ang superintendent na po ng division ay si Pastor Danny Rusco ng ano ba nila? Maranatha Foursquare Church. So, it's a part of transition. Maganda pong hinga, no po, no, kailangan po ng mga ministers po natin yan. Amen. Ikaw, Pastor, pahinga ka ng pahinga, punta ka na yung bansa. Hindi po ako nagpapahinga doon. Mukha lang. No po, no, pero ayan, mukha lang naman po. Pero masaya naman. Anyways. So, operate. Anong ibig sabihin ng operate? Pag sinabi pong operate, no, to intentionally work with others in shared responsibility. Sabihin natin shared. Shared responsibility, mutual support, and coordinated action in order to accomplish a common purpose. Intentionally work to a shared responsibility. I think nabanggit ko to last week na we have a shared calling. Amen. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. So that's the definition of operate. So let's open our Bible in Exodus chapter 17, verse 8 to 16. This is one of the best example of cooperation. Itong kwento na ito. So ang background nito, sila Moses ay merong kalaban. Alam nyo naman po, sila Moses that time, kakalabas lang ng Ehipto. Sila ay mga slaves. At hindi naman sila mga sundalo. So anong tingin ninyo pag naglaban ng sundalo at mga alipin? Sino kayo mananalo? Siyempre yung mga trained na sundalo. So, hindi pa nagsisimula yung laban, dihado na ang mga, hindi pa nga sila tinatawag na Israelita nito, yung bayan ng Diyos. No? So, tagilid agad ang laban. Pero ang sabi pa rin ni Moses, no, ituloy natin ito. Sabi din sa verse 8, the Amalekites come and attack the Israelites. Tinawag na pa sila Israelites dito. Okay. At Rephidim, Moses said to Joshua, kilala po natin si Joshua, siya yung magiging successor ni Moses.
choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Verse 10. So Joshua, may tinatawag akong Joshua dito kasi kamukha ni Joshua Garcia. Ano? Meron dito. Sabi ni, ako ata yun, pastor ah. So Joshua fought, bata pa po si Joshua this time. No, batang bata pa. Fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Ibig sabihin, hindi lang si Moses yung pumunta sa isang burol, kung hindi kasama niya si Aaron at si Hur. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Ibig sabihin, kapag tinataas ni Moses yung tungkod, nananalo sila. Kasi yun ang hawak nila ay yung staff na binigay ng Diyos. Ito rin yung staff galing doon sa sa Ehipto, yung naging ahas, di ba? Nung yun yun. No, yun yun, staff ng ni God. Verse 12, when Moses' hands grew tired, napapagod ng kanyang kamay, they took a stone and put under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So tinulungan, no, siguro, hawak nila yung braso dito ni Moses para salitan sila ni Aaron tsaka ni Hur. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Verse 14. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. Ito yun, dito yung nagsimula. The Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. So it's a very complicated story kasi sabi ko nga kanina, they are not soldiers. No, siguro kung ako si Joshua, magdadalawang isip ako pa inutusan mo, hindi naman ako sundalo. No? Pero ang sabi doon, sumunod pa rin siya. No? So maganda ang nangyari at pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan mismo ng pagsasama-sama ng bawat isa. Ibig sabihin, hindi kaya ni Moses lang mag-isa. So, for us, ngayon sa ating generation, naniniwala ba kayo na we are still called for the Lord? Amen? Naniniwala ba kayo na you are called for the Lord? Na tinawag ka ng Diyos para sa Kanya. Para ka sa Kanya. That together, we have a purpose. Tinawag ka ng Lord para sa Kanya. Ang tawag sa mga panganay, sino mga panganay dito? May mga panganay ba dito? Ang mga tawag sa panganay ng Old Testament is set apart. Lahat ng panganay noon ay binibigay sa Panginoon. They are set apart for the Lord. No? Kaya, paano pag bunso, pastor? Hindi. Pero ibig sabihin po kasi ng panganay, ibig sabihin, you give the first portion for the Lord. Amen? Yun ang ibig sabihin kasi na binibigay mo yung una. Kaya nga di ba pa nagtatides tayo, hindi yung natitira yung binibigay natin. Amen? Kung hindi yung una, pagdating, binibigay natin. Kasi yun ang ibig sabihin ng set apart. Na binibigay ang panganay sa Panginoon. Maraming ganun po sa Bible. I think Samson is like that. Ang sabi ng kanyang nanay, no, hindi kasi siya magkaanak. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pag binabigyan mo ako ng anak, ibibigay ko yung anak ko sa iyo. So, he make a covenant to the Lord that Samson will be set apart for the Lord. Amen. So, maraming ganon. No, kaya yung mga nanay dito, ibigay nyo na. No? Naalala ko si Brother Albert, Pastor, sa inyo na si Matthew. Gagawin ko. So, setting apart for the Lord because we have a shared purpose. Amen? So, to do that, of course, the first thing we need to do is operating as a unit.
By the way, this is inspired again po sa mga preachers natin ng National Convention. Sa mga National Convention, siguro medyo familiar ito. Pero doon po natin to kinuha na po na para maibaba po sa ating local church. Para lang merong footnote. No? Hindi po ito at all galing po sa akin. No po, no, kundi ito po ay sa mga ating mga preacher ng National Convention. So, first is operating as a unit. Pag sinabing unit, hindi mo pwedeng tawaging unit ang isa o dalawa. Dapat marami, lahat. No? Ibig sabihin, lahat tayo ay tinawag. And as we are called, we are not competing in calling. We are complementing in calling. Amen. Naging problema na ito ni Pablo sa early church na nagkakaroon ng division ang simbahan kasi nagpapagalingan. No, may kanya-kanyang sinusunod. May kanya-kanyang gusto. Pero ang sabi dito, we are complementing in our calling. No, sana mawala yung ganong spirit sa atin, yung spirit of division. Sila na yan. Kaya na nila yan. Wag na ako. No? Sila naman yung magaling eh. Minsan may ganong pong spirit, no? Hindi po. We are complementing our calling. Amen. No, pwedeng meron po tayong 5 pastor sa loob ng simbahan. Amen po ba? Na hindi po nagkakagulo. Amen. Sino gusto magpastor? Magsabing amen. Wala. Aray ko. Yan yung gusto ng Lord eh, yung mga madalas talagang tumatanggi. Kailangan Moses tumanggi yan. Joshua lahat tinawag ng Lord tumanggi. Tinawag ng Lord. Sagot, tanong nga ulit ako. Sinong gusto magpastor? Magsabing amen. Parang ayaw nyo Last week sabi ko ang aking desire and prayer na we raise a pastor na dito nang galing mismo sa church. Amen? Iba, nagagalak yung mga tao pag lalo na yung mga nauna, mga leaders. I experienced that nung ako po ay nagpastor. Nandoon yung lola ko sa likod. First time niya akong marinig mag-preach kung saan ako galing na simbahan. Nakita ko yung lola ko umiiyak. Hindi ako makapag-preach kasi nakita ko yung lola ko umiiyak. Siguro sabi niya, yung loko-loko dati, share na ng Word of God. So hindi nyo alam. Tingnan nyo mga anak ninyo. Baka magpastor yan, amen? Pastor Matthew. Ganda, Pastor Matthew. Pastor John. Kunti na lang, makakompleto na natin na. Pastor Ian. Ay, ganda. Parang okay na. Pastora Jem. Pastora Che. Sabi ni Mariel, ako din, Pastor. Pastora Mariel. Amen. No, yun ang aking pong prayer kasi iba pag galing po mismo sa atin yung pastor. Yung adjustment hindi ganun kahirap. Totoo po. No, kasi pag bago yung pastor galing sa labas, no? Siguro mga 5 taon bago makapag-adjust ulit, no? 3 to 5 years. No? Kahit marami pong drummers, no? Hindi pagalingan, amen. Pwede tayo magkaroon ng 5 drummer. Okay, kaya na ni Roen, tsaka ni Che. Sila na lang 2. Ayoko na matuto. Hindi po, kaya. Pwede meron tayong 5 gitarista dito, amen. Na hindi tayo nag-aaway. Mas magaling na si Kuya Ivan, siya na lang. No? At pag ganun po ang ating pong attitude, ang ating spirit, nawawala yung ating calling, amen. No? So, we have a purpose, amen. We have a calling, and we are set apart for the Lord, amen. Maganda nga, mas marami, mas maganda. Imagine nyo, lahat tayo pumipitik dito, lahat lang pipicture, di ba? Hindi nahirapan si Kuya Lim. Kanya-kanya, may 2x2 kayong lahat. So, we are not competing, but we are complementing one another. Amen. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4-7, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes it, or distribute them. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Amen. Iba-iba ang ating galing, talento na binigay ng Panginoon, pero iisa lang ang nagbigay. At dapat gamitin kung para sino ang nagbigay. Amen. Gamitin po namin. If you are accounted by profession, di ba? Pwede ka maging treasurer in the future.
ng church. No, kasi yung treasurer natin dito, ilang taon na po nandiyan dyan eh. No, hindi naman palitan. Star, gusto ko na ang maganda, marami, no? Maraming treasurer din. No, kasi pag maraming treasurer namang mangyayari, kasi pag nagkaroon ka ng maraming treasurer, yung isa magiging bookkeeper. No, ano po, no? Tama po ba sa mga no? Mahalaga po yun. Magkakasama kasi yan, no? Treasurer, bookkeeper, no? Money keeper, hindi ko alam. So, but what I'm saying is, it is for the common good, it is for the Lord. Amen. Gamitin po natin para hindi po masayang. God never assign a same role to everyone, but He assigns everyone to a role. Amen. Akala nyo ba pare-paras kayo ng Hindi. Meron kayong role. Amen. Hindi ibig sabihin na pare-paras na kayo ng skill. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pero you have a role for the kingdom of God. Amen. I always bravely tell this to the church. Hindi tayo nasa church para umupo. Amen. Para maglingkod sa Panginoon. There's no other way to say it. Kasi ang commission ng ating Panginoong Hesus, go and make disciples. How can we go if we stay still in one place? Kaya nga sinasabi ko sa mga pangalawang taon na mga nagdi-discipleship, this year of 2026, no, kaya tayo nagdi-discipleship sa labas na ng church. Kasi para masanay kayo nasa labas. Kasi ang mga kaluluwang ligaw ay nasaan? Nasa labas. Tayo dito, magkakasama tayo. We are celebrating. No, we are celebrating together. Paano naman ang mga nangangailangan sa Panginoon? So, maybe God assigned you to be that guy or that person, that lady. No? Maging leader ka o maging ikaw yung mag-share sa labas. Baka tinawag ka ng Lord maging evangelist. No? Hindi ba dito malakas loob eh? Sino malakas loob dito magsabing amen? Yun, no? Yung iba, shy type na pastor. Hindi ako shy type, ha? Baka iba na wala lang opportunity o hindi lang alam ang gagawin. So, we can do that. Amen. Pangalawa, operating with obedience. Sabi kanina sa verse 10, sa binasa natin sa Exodus chapter 17, so Joshua fought Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. No? So si Joshua yung nag-lead doon sa mga lalaban sa baba. Pero mapansin ninyo, in the book of Exodus, very particular kasi po ang author when it comes to details, lalo na kung importante. No, kasi ang Exodus ay narrative, ibig sabihin, he's telling a story na dapat ini-include lagi ang mga importanteng respond ng isang tao. Like, the time of burning bush ni Moses, they include the conversation about Moses declining God. Wag na lang, Lord, di ko kaya yan eh. Even, kita nyo yung narrative na story ni, sino yung kinain ng isda? Kinain ng tilapia? Si Jonah, di ba? Yung disagreement niya with God is been recorded. Pero this time, mapapansin ninyo, yung part ni Joshua dito is katulad nung kay Abraham. Remember, nung inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, sino yon? Si Isaac, walang record of complaint. Same here with Joshua. There's no record of complaint in the part of Joshua. Kasi sabi ko kanina, kung ako utusan mo, hindi naman ako sundalo, papuntahin mo ko sa Marawi, ay wag na. Hindi ako marunong. Pero Joshua never complained. There's no record of complaint in the side of Joshua that he operate with obedience of the command of Moses. And the command of Moses is from the command of God. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen. Sa atin, the command, sa atin panahon, the command is in the Word of God. Amen. Dati kasi sa kanila,
ano sila wala pa naman sa kanilang libro or anything, may scroll sila, pero most of the commands of the Lord coming from the people. Like Moses, prophets, judges, kings, yun ang mga ginagamit ng Diyos para magkapag-communicate sa mga tao. But for us, the commands are in the Bible. Kahit ito po sa atin, sa pagpakikinig natin ng preaching, tayo ay nakikinig. Pero that's only the first part. Do what it says. Amen. Do what you have heard. Kasi kulang ang faith kung walang obedience. No? Sabi rin ni James, di ba? Faith without work is dead. Niloloko niya lang inyong sarili. Yun ang gusto niya sabihin dito. You deceive yourselves. Niloloko lang ating sarili. No, na we go to the church and just listen and never do what it says. So gawin po natin. Operate with obedience. Sabi nga ni Pastor Charles Stanley, you will never go wrong obeying God. Amen po ba? You will never go wrong obeying God. Kaya kung ikaw minsan nagtataka ka o kinakabahan ka, Lord, gagawin ko ba talaga to? Lord, kailangan ko ba itong gawin? Bakit parang hirap naman itong pinapagawa mo sa akin? Again, you will never go wrong obeying God. Amen. Na kahit nasabihin ng ibang tao, wala. Hindi ka naman effective. Hindi mo yan kaya. But you will never go wrong in obeying God. Naalala ko nung ako po ay nagsisimula magpastor, isa sa mga naging struggle namin ng aking pong tatay, ng aking pong papa, hindi naman siya against sa pagkapastor ko, pero naalala ko yung conversation namin na, anak, hindi naman siya against kasi nakita niya, pasaway po kasi ako dati, nagbago naman. Pero concerned pa rin siya sa sa gusto kong gawin na paglilingkod sa Panginoon. Nasabi ng tatay ko na, anak, sigurado ka ba na magpapastor ka? Hindi yan madali. No? Lalo na financially. No? Mahirap niya, walang pera. Yun ang sabi sa akin. No? Out of concern but not to attack me. No? But out of concern. Siyempre, tatay yun. Gusto niya, maging maayos ka pa din. No? Sabi ko naman sa papa ko, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala. Tinawag tayo ng Lord Si Lord ang bahala. Again, no, when God assign you with a great assignment, He will assign a great blessing to you. Amen? Lahat ng naglingkod, hindi pinabayaan ng Panginoon. Amen? Hindi po pinabayaan ng lahat ng ginamit ng Panginoon throughout the Bible, lahat sinuportahan niya. Amen? You will never go wrong obeying God. So if you want to do something for the Lord, do it. Because you will never go wrong obeying that calling. Kung tinawag ka ng Lord to do something for Him, then do it. Prepare yourself in that calling. No? I think malapit na magkaroon ng ngayon ata, kahapon nagsimula, pero pwede pa kayong sign up, pero nagsisimula na po ang Bible School. No po, no? Face-to-face na po ang Bible School sa mga extension. Ginagawa po yun sa Marikina. Meron pong klase doon every Friday ng hapon at Sunday ng hapon. At marami po nagpupunta doon. Iba-ibang simbahan, iba-ibang age. Meron mga kabataan, may mga UFM, may UFW, meron din mga old age na pero nag-Bible school pa din. Why? Why we need to do that? Parang hirap naman ito. But it's part of our equipping for our calling. Amen. So kung tinawag ka ng Lord to be a pastor, to be a preacher, equip yourself. Hindi madali, pero kaya. Amen. So kung ikaw naman gusto maglingkod sa pag-awit, pagtugtog sa Panginoon, equip yourself. No? Like ko itong sinasabi, dami nagsasabi sa akin, Pastor, gusto kong matuto mag-gitara. Okay. Pero ayaw mag-practice. Ay, mahirap yun. Hindi ko pwedeng hawakan ang iyong mga kamay tapos dalawa tayong tutugtog. No? It should be us, no? With obedience to the Lord.
Parte yun ng ating paglilingkod. And ito po encouragement sa atin. You will never go wrong obeying God. Kasi pa naglilingkod ka sa Lord, hindi lang naman skills ang ino-hone ng Lord. Amen? Hindi po talaga yon kung hindi ang ating puso. Ang ating sarili. Kaya sa mga kabataan na nagdi-discipleship, akala nyo walang epekto yan sa inyo. Pero later on, when you have, nasa 30s, 40s na kayo, you will appreciate the things you have done na, buti sumunod ako sa Lord. Kasi ngayon na, aani ko na siya. Ito na yung mga paalala ng Panginoon sa akin. Pangatlo, obeying with organization. May mga may kaayusan na sunod. Masabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18 to 20, but in fact, God has placed the parts in the body, every one of them just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. Imagine nyo, lahat tayo puro tenga lang. Wala tayong mata. Pare-parehas tayo. No? Wala tayong patutunguhan, ang sabi dito. So we have many parts, no? Katulad ng ating simbahan, maraming roles ang bawat isa. Meron nasa tech, may nagtuturo sa mga bata. Imagine nyo po, walang nagtuturo sa mga bata. Lahat ng bata nandito, ano mangyayari sa atin? Ayoko na! Part po yan ng pagkakaayos. No? Operating with organization. Sa pagtugtog, sa pagpipreach, sa pagsiserve, may kaayusan po dahil parte po tayo ng isang katawan na iba-iba ang parte. So, organization is not unspiritual, it is a biblical wisdom. No? Kaya ako natutuwa ako po sa Foursquare dahil ang Foursquare ay merong sistema. Hindi ko naman sinasabing walang sistema yung iba, pero iwanan na natin sila, yung tayo na lang sa atin. No, sa Foursquare family, meron po tayong sistema na para lahat ay nasa ayos. Amen. Lahat nasa ayos. So from local church, meron tayong tinatawag na division. Tayo po ay kabilang sa Galak Division. We are composed by 9 churches within a certain vicinity ng Quezon City. Na siyam na simbahan po yan. Yan po ay tinatawag na division. Meron naman po tayong tinatawag na district na kung saan kabilang ang buong Quezon City, ang alam ko, kasama ang Marikina, kalahating part ng Marikina. Ewan ko paano nila inahati-hati, pero may mga distrito. Pagkatapos ng district, merong regional level. Pag sinabi ng region, tayo, NCR. Yan. Kaya meron tayong supervisor. They supervise all the superintendents ng bawat division. At meron naman tayong tinatawag na pagkatapos ng regional, national. Yan na yung Luzon, Visayas at Mindanao. Maayos ang pamamalakad para po po siya. Biblical wisdom po 'yan kasi ang organization ay ang Lord ang nag-establish niyan. Anong unang organization ang ni-establish ng Lord? Alam niyo po ba? Quiz kasi ito eh. Alam niyo ba? So when God created the heavens and earth and everything, and the seventh day He rest, then He see the man that needs a companionship. So the first na ginawa ng Lord na like a group to organize is family. Family. After the family, nagkaroon ng community. And afterwards, nagkaroon ng nation, other nations, karoon ng continent, dumami. So yun yung pinaka-small unit ng isang organization, family. Imagine niyo yung bunsong anak niyo na susunod sa loob ng bahay. Di ba? Sabi kailangan baguhin ang sistema, pastor.
No? So biblical po ang organization, mahalaga po ito sa atin. Amen. So number 4 and last is operating with consistency. Sabi nga natin consistency. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sabi po doon, let us not become weary. Sa mga matagal na po naglilingkod dito sa Panginoon, I know you felt this somehow, along the way, na nakakapagod, Lord, maglingkod. Nakakapagod yung mga kasama ko sa paglilingkod. Ang dami kong dapat gawin bukod sa paglilingkod. How can I balance these things? Ayoko na lang kasi nakakapagod, Lord eh. Ito yung nakakalungkot, no? We can easily give up our calling than the things that we do in the world. Nakakalungkot man. I see a lot of Christians in my service. Nagsimula po ako magpastor 18 years old. I'm 32 right now. Nalulungkot ako pag nakita ko ng kapatid na they just let go their calling, then move on to their lives, sa kanilang trabaho, sa kanilang business, and they just give up the calling, which is the highest calling because you're serving the Lord. So that's why I really pray na yung church natin, the Rivers, pag sinabing Rivers of Joy, it is not just the building. Alam nyo yan, kasi palipat-lipat na tayo. Diba? Dami natin puntahan. So the Rivers of Joy is you. So my prayer, lahat tayo, maging daluyan ng pagpapala sa lahat. Amen? That this place, this people is a safe place para walang aalis, walang matitisod, walang susuko. Amen? Huwag natin pagchismisan ng bawat isa. No, huwag natin husgahan ng bawat isa. Lahat mayroong kasalanan, lahat mayroong tinatagong problema. So, don't do that to your brothers and sisters. It should be a safe place. Iba, ganun lagi ang paalam throughout my service. Pastor, ayoko na. Natisod ako, pastor. Gusto ko pa, pero ang hirap. So let be an encouragement. Emotional po ako kasi ang dami ko nang kasama nung una na nawala sa Panginoon. Na sana may ginawa ako noon. Pero nawala sila. Nawala akong ginawa. Kaya sana sa atin, yung church, ang tingin natin family talaga. Amen. Kasi maraming problema yan. Maraming kinakaharap bukod sa dito. No? So let us not judge them because they did something. Minsan nga, hindi pa tayo directly involved pero tayo pa mismo yung nag-criticize. Sabi ng Lord, love one another. Even love your enemies. So, hindi nyo enemy ang bawat isa. Amen. So, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Sa lahat ng mga kabatch ko sa church, 1, 2, 3 na lang kami na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, sana
naging mas sensitive ako. Sana hindi ako naging judgmental noon. So maybe nakasama pa rin namin sila sa church. At ang prayer ko, no, sa Rivers of Joy, na you will be a channel of blessing to your brothers and sisters here today. Kasi hindi mo yung lagi makakasama. Kaya, ipanalangin nyo yung bawat isa. Amen. Sabi ni Paul sa Corinthians chapter 15, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor of the Lord is not in vain. Amen. Give yourself fully to the work of the Lord. Huwag natin baliwalain yung ating pagkatawag sa Panginoon. No? Hindi mo alam, you are here because someone prayed for you. Someone prayed for you na maging maayos ang buhay mo, na makilala mo ang Panginoon. Ako po, answered prayer po ako ng lola ko. No? Kasi walang patutunguhan ng buhay. Pero yung lola ko prayed for me every day. Nakikita ko siya lagi, 4 a.m. Laging bumabangon yun, nagde-devotion, nagpipray para sa amin. Nung bata ko, tinatawanan ko yun. Parang, bakit? Kakanta ka pa, wala pa sa tono. No, siya lang maingay sa bahay. Early morning. Pero ngayong tumanda na ako, nakita ko na yung panalangin ng isang tao goes long way. Amen? It goes long way. So your care can go long way to a person. Alam niyo po ba yun? Na yung isang mabuting bagay na pwede mong gawin sa isang tao, ay pwedeng yan yung maging daan makilala niya ang Panginoon. So always be kind to people. Amen. Always be kind. Especially the words you were saying to them. Kasi maganda na sama-sama tayo. Amen. Sama-sama tayo. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kasi mahirap pag watak-watak, mahirap magtrabaho para sa Panginoon eh. Imagine mo, sa worship team kayo, hindi kayo okay. Kasi may samaan ng loob. Kaya pala hindi kayo nagkakamayan. So, if you can reconcile, then reconcile with the Lord. Kung alam mo na nagkamali ka, then ask forgiveness to the Lord. If you can ask forgiveness to that person, then humingi tayo ng tawad sa tao na na-offend natin. Kahit hindi nila alam na na-offend natin sila. Shall we all stand? Muli po, hawakan natin yung kamay ng ating kasama sa kaliwa at sa kanan. And let's pray for one another. Also, remember the people na wala dito sa church. If you remember them, pray for them. But ngayon, panalangin mong yung katabi. Speak blessing, declare blessing to that person, to your brother and sister in Christ. We will do this for the whole month, that we will pray for one another. Kasi ito po yung gusto ng Panginoon. So let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise your name, Lord. Praise your name. Declaring blessing, Lord. Declaring goodness, declaring mercy, declaring strength, Lord. There's power in this name. Jesus. Yes, Lord God.
Lord, we humble ourselves today. No one is perfect. You are the only one who is perfect, O God. Kaya Panginoon, humble our hearts, humble our mind, O Lord, and use us as a channel of blessing to people, Lord, to be together as one body that glorifies your name, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, O Lord. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon nagkasala po kami sa mga kapatid. For saying something not good, for being a stumble block, O God. Patawarin niyo kami, Panginoon. Sinasadya o hindi man namin sinasadya, patawarin niyo kami, Panginoon. Kaya Lord, give us a heart like your heart, O God. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pasensya na katulad ng pasensya mo, Panginoon. Na character, Lord, na gusto mo na meron po kami. Bless us with that gifts, O God. Kindness, goodness, mercy, love and kindness, Lord. Bless us with that gift, Lord. And Lord, as a church, as a unit, as a family, make us a channel of blessing to people who need you, O Lord, sa labas ng simbahang ito, Panginoon. Sa mga kamag-anak, mga kapatid, kapitbahay, katrabaho, kaklase, Lord, gamitin niyo kaming mouthpiece ng iyong mga salita, Panginoon. And so, Lord, I declare goodness and blessing, Lord, sa lahat na nandito, Panginoon. Thank you for your message, O God, for reminding us that we have a shared calling and we need to be united in this calling, O God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin there's more to it, O God. Just sitting here, but you want us to go and share the good news, O Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di po makakaupo na po ang lahat. Thank you, Pastor, sa napakagandang mensahe. Together, we operate. At isa sa nag-impact sa akin na message ay yung sa apat, operate with unit, operate with obedience, operating with consistency and organization. Yung operating with obedience. Yung pagbibigay natin ay ito yung papakita natin in obedience with this word. Not only barely listening the word, but do it what it say. Do what it say. Give and it shall be given to you. Napakabuti ang Panginoon. Magbibigay tayo dahil tayo binigyan na niya. Amen? Amen? Kaya hawakan natin ang ating mga kaloob at sama-sama tayong manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilang mas sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy mo kaming binibless mo sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa lahat-lahat, Panginoon, na aming mga resources. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na ito ay galing sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At ito, Panginoon, gagawin namin ay tanda at pananampalataya at pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay magbibigay sa iyo, Panginoon. At gamitin mo, Panginoon, ito para operate, Panginoon, ang iyong mga gawain sa lahat-lahat ng iba't limang departamento, Panginoon. Para ganun, Panginoon, sa lahat, sa hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay maabot sila, Panginoon, iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga blessing, sa pinagbigay mo sa bawat isa sa amin. At ganun din, Panginoon, sa lahat ng mga kamay na may pusong mapagbigay at may kagalakan, patuloy mo silang pagpalain. Salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.
Ate Lar. Wala si Ate Lar. Ah, announcement po, yung atin pong Family Day will be on June 20. No po, no, Kuya Boy, dito pa ba kayo noon? June 20, nandito pa. Kasi birthday ko ng 21. Pero wag ka na mag-abala. Pero overnight po tayo doon. Again, yung ating pong Sunday service ay gaganapin po mismo sa venue po ng ating Family Day. Kaya pag wala ka sa Family Day, wag ka nang pumunta dito kasi baka ikaw lang. No, wala si Kuya Nel na magbubukas ng pinto. So, we are inviting everyone po, lahat ng family, no, na lista na po sa atin pong GC para po, kasi po ang deadline po ng atin pong pagbibigay ng atin pong registration is June 7 lang po. Dahil po kailangan ng 2 weeks for preparation for Atilar para bilihin yung mga raffle, yung iPhone 17 Pro Max. Ay nako, na-reveal ko. No, yung mga BYE meron doon eh. BYE, no. Electric din pero di pedal. Pero goods pa din. No? May motor atang ayan. So ano lang po, hanggang June 7 lang po. At pwede po tayo magbayad ng ating registration kay Sister Che. Sister Che, tayo ka Sister Che para makita yung kagandahan. Siya po nag-ano po ng atin pong kumukuha po lahat ng ng bayad po ng registration. Yung kanya pong details ng ay GCash saka ng bank niya po ay nasa GC na po. Pwede nyo po rin ibigay personal po sa kanya dito kapag nakikita nyo po siya. Lagi nyo po yung makikita dito, hindi po na-absent. Apo, no, hanggang December, no? Hanggang December. Okay. Ayan, para po. Ang registration po natin ay 1,500. Tapos po sa mga bata po ay 500, no po, sa mga bata. No? 10 below. Yung hindi pa pinapanganak, isama nyo na. No? Kaya nasa tiyan pa. Hindi, pag nasa tiyan pa, wag muna. Okay lang yan. Pero pag lumabas na, 500. Ayan po. So, we are inviting everyone na makasama po namin kayo in June 20. Ito na yung pinaka-summer, kasi summer pa rin naman to, na summer na get-together natin. Ayan. May dapat, kaso nga, si Pastor ay sabbatical leave. So, isang malaki pong consideration po din talaga yon, na sama-sama po talaga tayong lahat. Ayun lang po. Magandang umaga po sa lahat. Weekly update po for our laptop investment fund. Last week po tayo po ay nakapagbigay ng 1,600 at ang current po natin ay 35,000 na po. Sobrang lapit na, 4,000 na lamang po. At matatapos na, pwede na nang ipambili. Ayan, so sa lahat po ng gustong mag-donate for our laptop fund, para po magamit na po natin sa likuran, nandito po ang ating paglalagyan. Maraming salamat po. Thank you po. God bless everyone. I used to be a blind man until you let me see that who the sun sets free. You said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Ayan, announcement din po sa lahat po ng ating kabataan, youths po, na nag-sign up for discipleship. Ongoing po ang ating discipleship this Sunday dahil wala po kahapon for the batch 1. Later po, isasabay po sila sa batch 2. Ayan. So, lahat po ng nag-sign up for discipleship, meron po tayo after service. Okay po? Yun lang po. Maraming salamat. Thank you po. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat.
na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pili po tayo at tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming narinig, Lord. Salamat, Lord, sa words and gospel na namin na patuloy, Panginoon, na gabay at sandigan na aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord. Salamat sa unlimited, unconditional love mo, Panginoon. Wala kaming kaya ipagmalaki sa iyo, Panginoon, because without you in our life, Lord, we can do nothing, Lord. Ang kaya lang namin gawin, Panginoon, ay ang patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa bawat paggising at pagmumulat ng aming mga mata, Panginoon, ay puspos na po kami ng pagpapala at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Kailangan, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, at sa aming patuloy na pagsamba sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ay makita sa aming mga buhay. Ikaw lang ay maitaas namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat minuto, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming pasamantalang paghiwalay, Panginoon. Ay dalangin namin, Panginoon, na inyong proteksyon at gabay sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.